Ay, wait lang. Isang out. Hello. 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 Okay, Gabi. Naka-steady na po ako. Ano pa? Hello, mic test. Okay. Wow. Different journeys, one testimony. Jesus transformed. Every generation. One faith, one salvation. Welcome to Daily Life Sharing. Real life, real talk, real people. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord.
reverse po. Magmula kay Lady Amari. Okay. Thanks for teaching. The Lord is shepherd of his people, helping us want. He makes me to lie down behind pastures, leads me beside the still waters. He restores my soul. Leads me path of righteousness for his name's sake. And I walk through the valley of shadows of fear no evil. For always your witness to comfort me. Waters and the presence of everything. One hand with me because it's over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Now I go now it's forever. Masayang araw, mga kapatid, kaibigan, kapitbahay, at nababanggaan natin. Amen. Salamat, Lady Amari. Napakabuti ng Diyos dahil ikaw at ako ay humihinga, malusog at masigla. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi, lahat ng may hininga ay magpuri sa Kanya. Kasama ng ating pagbibigay kapulihan sa Diyos ay kasabay ang ating pagpapakilala kay Kristo po everyone. Kaya naman mga ating kuya, nanay, tatay, lolo at lola, samahan niyo kami na awitan ng masiglang awit ang ating Panginoong Diyos. Pang na may gala sa isip sa inyo. Sa puso ko'y alam sa buhay ko'y walang ikaw. Kasabay ng kasabay ng umalakbang naman sa pasensya na. Narito naman po ang kaisang-sa Sinabi Dragon Enjoy! Yan naman po mga kapatid, kamusta na po kayo mga kabahay, masuke, mga kabiyahe, kamanabela! Kaya naman po, dito lang po tayo mag-share, mag-tag, mag-like, at mag-comment dito lang sa Tekibay Channel! Real po, real people! Ako
Lumalakpak, may ganap, pusong nagagalak sa presensya ng Diyos. Kaya naman ngayon naman po ay amin na po ipapasa at pagpapatuloy ng ating live sa tatlong sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. At sa lahat ng sapo ng daigdig, pagkis ng ating digital at pandesal. So you DLN, back to you, take it away, Christina and Brother JP Manuel. Pastor Amila. Pasok ka na, Pastor Amila. Nakamute ka. Magandang araw po! Salamat sa mga taga-kape at pandasal! Namiss ko po kayo! Ang ating mga kwentuhan, tawanan, at kahit po ako malayo ngayon, parang malapit na din dahil kasama ko kayo ngayong araw na ito! Kaya naman, maganda pong tanghalian sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba't ibang bansa. Yan. At syempre, kailangan din po nating batin, wag nating kalimutan ang ating mga magulang. Binabati po namin kayo, Pastor May at Pastor Dong. Nakaka-ordain lamang bilang apostol. Salamat po talaga sa buhay ninyo. Buong puso po kaming nagpapasalamat. Ang panibagong season ng paglilingkod nyo ay hindi lamang bagong titulo, kundi isang panibagong pagtitiwala at mas malaking assignment mula sa ating Panginoon. Kaya we love you, we honor you, and we celebrate what God is doing in your life. Congratulations po, Mother! Hayan, dahil umawit ng praise ang ating mga taga-kape at pandasal. Salamat sa kanilang mga tinig. At ngayong araw na ito, syempre, kailangan kong ipakilala ang aking sarili sa inyo. Ako po si Pastora Mila or Miracle at isang masayang pagbati po mula rito sa bansang Thailand. Diyan. Kaya isang privilege po na ako ay makasama nyo ngayong araw na ito. At sa lahat po ng mga kaabangers, comment po tayo dyan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pagsama sa ating programa mula Lunes hanggang Biyernes. Ano po ito? Ang ating daily life sharing! Huhuhu! Kaya naman, comment na po tayo dyan. Alam niyo po, sa araw na ito talagang pinagpala tayong lubos. Dahil hindi ko po makita ang mga nagko-comment, hindi ko po kayo lahat mabati. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa ating mga buhay. Kaya naman ngayong araw na ito, syempre, excited po ba ang lahat? Comment naman po kayo dyan kung excited po ang lahat. Dahil ngayong araw pong ito, talagang tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. Mga kaabangers,
Sige po, message po kayo dyan. Hindi ko kayo makita. Hello sa ating mga kapatid. Andyan na po sa ating, andyan na po si Nanay Shoni. Si Ate Kasing. Hello. Siyempre, si Pastora Yogi na nandyan na din. Kaya lahat po mag-comment na po kayo dyan. Dahil tayo po ay narito ng muli. Kay Ate Melda Kilmo. Yan. Salamat sa inyong mga buhay. Kaya naman ngayong araw na ito, tunay na excited ang lahat dahil mayroon tayong napakagandang tema at isang espesyal na panauhin na makakasama natin, di ba? Kaya wag po kayong aalis dyan dahil siguradong may matututunan tayo sa ating guest ngayon na isang kababata. Wag nating sabihin na mga matatanda o isang senior. Mga kababata, isang kababata yan. Pero syempre, bago ko po siya ipakilala sa inyo, gusto ko pong magbahagi ng isang maikling mensahe mula sa salita ng Panginoon. Ayan. At alam niyo po, hindi lang ito magandang salita. Pangako po ito ng Diyos sa kanyang mga anak. Ito po ay para sa ating lahat. Kaya naman, kung kayo ay may Biblia, hayaan po na buksan natin sa Awit 92 verse 14. Ano pong sinasabi dyan? Sila'y mamumunga pa rin sa kanilang katandaan. Sila'y mananatiling sariwa at masigla. O, diba? Ibig sabihin, kahit tayo nagkakaedad, hindi ibig sabihin na wala na tayong maibibigay. Diba? Maaari hindi na kasing lakas ang ating katawan tulad ng dati. Pero, mayroon tayong karanasan, karunungan, pananampalataya, at patotoo na maaaring maging pagpapala sa maraming tao, di ba? At minsan, ang pinakamagandang bunga ng ating buhay ay hindi sa kung ano ang ginawa natin para sa sarili natin, kundi kung ano ang maiiwan natin sa susunod na henerasyon, o diba? Kaya kung ikaw ay nagkakaedad na, agaya ko din, na minsan naiisip mo ba yung, Lord, ano pa ba ang kaya kong gawin? Alam niyo po ang sagot na sa binasa natin, ang sabi doon, mamumunga ka pa rin. Kaya sa lahat ng mga kababata o nagkakaedad na, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Kailangan natin talaga may sinasabi na may bunga ka pa, may purpose ka pa, may maibabahagi ka pa. At may pagpapala ka pang maibabahagi, lalo na sa ating mga kapwa. Kaya naman ngayong tanghaling ito, habang tayo ay nanananghalian o late ng mga nagtanghalian dyan, alam niyo po, pag-uusapan natin kung paano patuloy na namunga, patuloy na mamunga, patuloy na mangarap, patuloy na matuto, at patuloy na maging pagpapala kahit anong season na tayo ng ating buhay. Tama? Sige nga po, comment po kayo dyan. Ayan, nandyan na po si Ate Aline, si Ate Geraldine. Ayan, invite, share. Yan, ang ating dapat gawin dahil itong ating segment na to ay tunay na nakakapagpabuhay ng maraming tao, lalo na yung may mga karanasan na hindi makakalimutan. At sa mga bawat usapan natin dito sa ating DLS, alam nyo po, marami ang nakakakilala ngayon sa ating Panginoon
tunay na, na nadadala sa kanyang harapan. Ayan. Kaya naman ngayong araw na ito, dahil medyo mahaba-haba ang ating pag-uusapan, sobrang na-amaze ako at sobrang na-bless ako kasi bakit? Wala nung nagbukas ang ating BLS. Ang sabi nga ay, real life, real talk, real people. At alam nyo, first time ko po ito na muli na niyong makasama at mag-host dito lang sa ating daily life sharing. Kaya naman, syempre, napakabuti ng ating Panginoon dahil sobrang haba ng ating pag-uusapan kasi ang guest natin ay sobra ng haba ng nilakbay. Kaya naman, syempre, ang tema ng pag-uusapan natin dito, sige nga, ang tema ng pag-uusapan natin dito ay, even your old age, you shall still flourish. Comment nyo nga dyan sa comment box na kahit sa iyong pagtanda o sa iyong pagpunta sa edad na palawak na, ikaw ay mamumunga at yayabong pa rin. Sabihin mo nga dyan sa comment box, ikaw ay mamumunga at yayabong pa rin. Yan. Diba? Kaya naman sa umagang ito, salamat sa ating mga magulang na tayo ay patuloy na pinagkatiwalaan, na tayo ay makasama sa gawain na sa ganitong sitwasyon ay tayo ay nagpapagamit. At ngayong umaga, buong gala ko pong ipapakilala na sa inyo. Hindi ko na po patatagalin dahil marami tayong tanong. Buong gala ko pong ipapakilala sa inyo ang ating panauhin. Walang iba kundi si Tatay Roberto Manuel. Hayan! Tatay, magandang araw po! Magandang umaga po, magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa inyo, Pastora Mela, at sa mga nakikinig at nanonood ngayon sa ating daily life sharing, lalo na sa ating kagalang-galang na Pastor Dong Camboy at May Camboy, at sa lahat po ng mga manggagawa ng The Hub of Christ, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, talaga naman excited kami tatay na marinig ang inyong kwento, ang inyong patotoo sa katapatan ng Diyos sa inyong buhay. Handa na po ba kayo sa lahat ng tanong? Amen po, Pastora. Kinakabahan po ba kayo? Kabang-kaba po. Kabang-kaba. Kaya naman, talaga naman. Hello, Ate Salve ng USA. Naglalabasan na ang ating mga kabangers. Yan. Sige po, comment lang po kayo para mawala ang kaba ng ating guest ngayong araw na ito, di ba? At syempre, tatay, sisimulan po natin yan sa inyong sarili. Maaari niyo po bang ipakilala sa amin ang inyong sarili? Lalo na higit, ano po ang tunay niyong pangalan? Ilang taon na po kayo? Saan po kayo ipinanganak? At saan po kayo lumaki? Amen po, Pastora. Ako po ay ipinanganak po sa Calapan, Hospital, noong pong April 1954. So sa Bakatuid po, ako po ay batang-bata yun, 72 years old. Wow! 72 years old! Tatay, sino po ang inyong mga magulang? At paano po kayo pinalaki ng inyong mga magulang? Ang akin pong ang pangalan po ng aking tatay ay si Julian Manuel at ang aking mother po ay si Beatriz Ferrer.
So sila po ay ang father ko po ay taga ah, taga Tarlac po at ang aking mother po ay Sambales. So bakit po sila nagpangita? Sa Mindoro po sila nagpanagpo at doon po sila naging mag-asawa. At sa kanilang pagiging mag-asawa po ay ako po ay naging isang supling. So kami po bali ay 4 na magkakapatid. At so sa buhay ko po ay ako po ay masasabi kong ako'y lumaki sa isang hindi naman magulong pamilya, pero ibig sabihin ay sa panahon po kasing yon ang mother ko po at saka father ko ay Catholic. So ako po ay doon namulat sa Catholic. So nung ako po ay maging medyo ako po ay lumaki na at naging binata, ako po ay nakapangasawa ng isang Protestant po. So doon ko po nakilala at doon ko po sa pamamagitan po ng aking misis ay doon ko po nakakilala si Jesus Christ. Yun po. Dadako po tayo dyan, Tay. Alam nyo po, tanong ko pa rin po, ilan po ba kayo magkakapatid at pang ilan po kayo? At sino po ang inyong mga anak? Pwede nyo po bang ipakilala sa amin? Kami po ay bali 4 na magkakapatid. Ako po ay pang-3. So sa biyaya po ng Panginoon ay nasa heaven na po sila yung 3. Ako na lang po ang nandito sa earth. So ako po ay nakapangasawa at kami po ay nagkaroon ng 4 din na supling, 2 babae po at saka 2 lalaki. Ayun po, Pastora. Wow, Tay! Maraming salamat sa buhay nyo, sa pagbabahagi ng inyong sarili at maging sa inyong pamilya. Napakagandang balikan ang ating pinanggalingan, di po ba? Dahil dito, mas nakikilala natin kung paano nagsimula ang ating buhay. At syempre, Tay, ngayon naman, gusto rin naming balikan ang inyong kabataan. Alam niyo po, ang panahon ng pag-aaral ay isa sa mga panahon hindi natin madaling makakalimutan. May mga masasayang alaala, di ba? May mga kalokohan, may mga kaibigan na hindi maiwanan, pero mayroon ding mga pagsubok. Kaya naman, Tay, ang tanong ko po, ano po ang pinakamatindi ninyong hindi makakalimutang karanasan noong kayo ay nasa elementary pa lang? Yan, Kabanger! Sige! So yun po, Pastora. Sa totoo lang po, nakakahiyaman pong sabihin, pero ang katotohanan po ay ako po ay hindi nakatapos ng elementary. Ano po? At ako po ay grade 2 lamang po ang aking inabot. So, dahil po sa panahong yun ay hindi ko po naisip o yung kinabukasan ko po sa pamamagitan po ng pag-aaral at hindi ko rin po siguro, wala rin po akong napakinggan o sigasig na ako po ay mag-aral. Kaya po ako po ay talagang hanggang grade 2 lamang po ang inabot. Sabi nga sa kanta ay grade 2 lamang ang inabot ko. Yun po, Pastora. Kaya sa panahon po na yun na talagang sa panahon na yun na aking paglaki o pagtahak, ano po, ako po ay habang lumalaki, ako po ay nawili po ako kasi nung ako po ay natatandaan ko po nung ako ay 10 taon, ako po ay nag-umpisa na pong maghanap buhay.
Kasi nga po yung aking magulang, yung aking father ay hindi siya masyadong responsable sa buhay, ano po. Kasi siya po ay isang driver at sa pagiging driver po ay halos hindi po siya umuwi ng aming bahay. So, ibig sabihin po, yung mother ko lang po ang nagtataguyod sa amin. So, yun po kaya yung sa panahon po ng aking pag-aaral, hindi ko po nabigyan ng pansin. So, yun po sa aking paglaki, sa aking paglakad ng panahon, ang ginamit ko po ay yung aking kapamaraanan at sariling lakas po sa paghahanap buhay. Yun po, Pastora. Kaya hanggang sa ako po ay nagkaroon ng pamilya. Grabe tayo, una pa lang, hindi pa tayo na pumupunta sa kalagitnaan. Eto na, nagpapaiyak na agad kayo. Sabi nga po, hindi man kayo nakatapos ng pag-aaral, pero hindi naman po natapos ang inyong mga pangarap, di ba? Kaya naman, sabi nga sa Philippians verse 6, He who began a good work in your will carry it on to completion. Tayo naman, wag naman agad munang magpaiyak. Eto na agad tayo, nag-uumpisa pa lang para kayong ako Nung ako'y nag-guest din dyan, nararamdaman ko tayo ang nararamdaman nyo. Kaya naman talaga naman, sa buhay ni tatay, alam nyo, hindi siya nakatapos ng elementary. Kaya wala siyang may papatutuo sa atin na ano ba naging buhay niya ng elementarya siya, ng high school, at ng kolehiyo. Pero syempre, marami pa rin siyang memories kahit di siya nakatapos ng pag-aaral. At meron naman din siyang naging lesson, di ba tay? Di man kayo nakakyat sa stage, hindi man kayo nakatapos. Di ba mga kaabangers, ang ating guest ngayon, kita nyo, hindi man siya nakatapos, pero hindi naman natapos ang kanyang mga pangarap sa buhay. Kaya naman, comment kayo dyan, mga kaabangers. Ba't ba hindi ko makita ang mga nagko-comment na ito sa atin? Kaya naman ngayong, yan, salamat, ayan, ang sabi ni Pastor Samuel, Pastor Mila, lagot po kayo, pinaiyak nyo agad si Brother Robert. Pastor Samuel, hindi ko po ito, kahit po naman ako, napaiyak din naman po ako kasi talagang natouch din ang puso ko sa sinabi ni tatay. Kaya naman sabi nga ay, di ba, hindi naman natatapos ang pangarap nila na kahit di siya nakatapos ng pag-aaral, diba, natutunan din niyang magtiis sa buhay. Pero alam nyo, dahil sa dalalang kahirapan, natutunan naman niya ang pagmamahal sa kanyang pamilya. At syempre, sa bawat karunungan, meron din naman tayong mga natututunang pagkakamali, di ba, tay? Alam niyo, sabi nga ay maaaring wala kayong diploma ngayon, tatay, pero maaari naman mayroon kang legacy na iiwan na kayang ibigay, na hindi kayang ibigay ng bawat diploma. Diba? Kaya tay, nako, ano naman kaya ang susunod na chapter ng buhay mo? Grabe na to, mga kaabangers, diba? Yan, tulungan nyo din naman ako na magtanong. Siyempre, hindi ako lang dahil nandyan kayo para tayo ay magtulungan. Kung nakita nyo kayo si tatay ay umiiyak na, hayaan yung tulungan nyo naman siya. Diba? Kita nyo yung buhay niya. Diba? At higit sa lahat, na tunay na ang Diyos ay hindi tumitingin kung ikaw ay hindi nakatapos. Kung hindi ka malakatapos ng elementary, hindi naman nagkulang ang iyong buhay. Diba, tay? Kaya naman, yan ang buhay ni tatay na kung saan hindi nakaranas ng buhay estudyante.
Pero kahit di siya nakaranas ng buhay estudyante, nakaranas naman siya na maging kabataan. Di ba, Tay? Puntahan natin ngayon susunod na chapter ng buhay ni Tatay na kahit hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Ayan, Tatay, eto na tayo. Mula sa inyong kabataan, marami na po kayong pinagdaanan, di ba? Maraming taon nang lumipas. Kaya gusto naman naming malaman kung paano ninyo nakikita ang inyong sarili ngayon. Yan, paano nyo nakikita inyong sarili habang kayo ay nagkakaedad, hindi habang tumatanda, ha? Kapag sinabi natin yumabong o namunga, ano po ang ibig sabihin nito para sa inyo sa panahon ng inyong edad? Yun po, Pastora, ang sa pagpapatuloy po ng ang kasaysayan ng aking buhay ay noon pong ako naging binata na. Ako po ay natandaan ko po kasi ang naging aral po sa akin doon sa aking magulang ay hindi maganap sa aking mga anak kung sakaling ako ay magkaroon ng pamilya. Kaya po, ang ginawa ko po ay yung aking lakas at yung aking pong alam para mabuhay. Ako po ay, sa totoo lang po ay talagang ginamit ko po yon. At doon po ako nag-umpisa na ako po ay maghanap ng trabaho kahit na po ako ay masasabi ng walang pinag-aralan na ang pangalan lang po ang aking pwedeng isulat. Yung pong pagkikwenta So yun po ang binigay sa akin ng Panginoon Diyos na puhunan para ako po ay magpatuloy ng buhay. So ginamit ko po yun, una po, nung ako po ay edad ng 18 years, ako po ay sumubok po na magtrabaho sa Manila at ako po ay natanggap po bilang sa factory workers po. Yun po ang unang pagtatrabaho ko po sa Manila at umabot po ng nasa 5 years. At noon nga po ako ay 25 years na, ako po ay nakilala ko po yung aking misis at doon po nag-umpisa ang kasaysayan ng aking pagiging may asawa. Dadating tayo dyan. Hinay-hinay lang, Tay. Meron tayong magandang tanong dyan, Tay, para makaano sa ating Kaya naman, di ba, sinasabi nga na, yan, ang dami raw napapaiyak natin, Tay. Sabi nga dito, hello po, Pastor Rowel. Mahal ko po ang tatay na yan, sabi niya. At ang sabi naman po ni Pastor Yogi, Amen! Di man po kayo nakatapos, nakapagtapos naman po, di man po kayo nakapagtapos ng pag-aaral, ang inyong mga anak, pinagpala po kayo. Diba? At ang sabi naman ni Ate Weng Mulera, even in our old age, Tatay Robert, you shall flourish. Wow, Tay, tingnan mo nga. Diba? Kaya naman, sa bawat buhay talaga, grabe ang ginawa ng Panginoon sa buhay ni Tatay. Diba? Tay, may tanong pa ako. May mga takot po ba kayo tungkol sa pagtanda at paano nyo po ito hinaharap o nilalabanan? Yun nga po, Pastora, ang isa nga pong tumatak sa isip ko ay sa pagtanda ko, kaya anong mangyayari sa buhay ko. Kaya yun po ang naging dahilan, yun ang naging susi ng aking pagsisikap sa buhay. So yun po, Pastora, doon po sa pinagdaanan kong hirap sa buhay at hindi nga po ako nakapagtapos ng elementary, yun po ang naging dahilan, o yun po ang naging susi sa akin para magkaroon po ako ng lakas ng loob na harapin po ang anumang sitwasyon ng buhay.
So nandun po yung pangamba, nandun yung takot kasi nga sa tuwing ako po ay maghahanap ng trabaho, siyempre ang kailangan po ay may pinag-aralan po. Pero sa isang katulad ko po, talagang nga ay lakas lang ang loob. So nung panahon na yun po kasi ang Diyos po hindi ko po masyadong wala pa po sa akin kasi noon nung panahon na yun na ang lumapit ako sa Panginoon Diyos. Ang tangi ko lang pong alam noon ay kilala ko siya, pero hindi ko siya inaasahan, kundi yung aking sarili lamang po. Doon po lang ako nagbabase po. Yan, ako naman, Tay. Parang mula sa umpisa hanggang sa matatapos tayo, puro iyak. Mga kaabangers, ano po masasabi ninyo sa napakagandang kwento ng buhay ni Tatay? Hindi man po siya nakapagtapos ng elementary, pero napakarami niyang natutunan. Hindi lamang sa paaralan, kundi paaralan ng buhay, di ba? Mga aral tungkol sa sipag, mga aral tungkol sa tiyaga, mga aral tungkol sa sakripisyo, mga aral at pagmamahal sa pamilya. Kaya naman mga kaabangers, di ba? Tay, hindi po diploma ang sukatan ng halaga ng isang tao. Ang mahalaga kung paano natin ito ginamit. Ginamit ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Grabe, Tay! Pahid mo na luha, mga kaabangers! Pahid muna ang luha dyan! Nakaka-inspire naman ang kwento ni Tatay sa umpisa pa lang, di ba? Mga kaabangers, tulungan niyo po akong magtanong kasi ayaw ko na pong magpaiyak! Sabi ni Pastor Samuel, ako daw nagpapayak. Pastor, hindi ha. Sabi ni Pastor Samuel, Tay, hindi ka man nakapagtapos. Natapos na po ang anak mo, architect pa nga. Tagumpay ka sa buhay mo. O, diba, Tay? Napakaganda po talaga na nakikita natin mga kaabangers ang kwento ng buhay. Alam niyo po, talagang dito lang po yan natin makikita at mapapanood sa ating segment na ito, ang ating daily life sharing. Kaya nga, real life, real talk, real people. Kaya naman iyan, nakita natin ang buhay ni Tatay na napakaganda. Hindi natatapos ang pangarap, di ba Tay, habang tayo'y nagkakaedad. Pero minsan, nagbabago lang ang anyo ng pangarap, nababago lang ang number ng edad, pero hindi nababago ang season ng ating buhay. Kaya, iba Tay? Kaya naman, ayan na naman tayo. Tay, Ayan po. napakasarap naman ang kwento ninyo. Pero alam nyo, Tay, sa buhay ninyo, alam ko sa bawat mga kaabangers, maraming, sabi po ng inyong anak, hello Kuya JP, bakit nyo pinapaiyak yung tatay ko? Oy, Kuya JP ha, hindi ko naman pinapaiyak ang tatay mo. Kaya naman, lalo nga akong na-amaze magtanong. Kaya siguro, bago mag-iyakan, gusto ko naman sigurong marinig ng mga kaabangers. Paano ba si Tatay Roberto nagkapamilya? Paano niyo po nakilala ang inyong asawa? At saan kayo nagkatagpo? Yan po, Pastora. Doon ko po sisimulan. Nung ako po ay edad po na 24, ako po ay doon po sa amin sa probinsya, sa Mindoro. Ako po ay mahilig kasi po ako sa mga palibasa, dati marunong akong gumitara. Tapos ang uso po kasi noon ay yung pangaharana po. Kaya doon ko po nakilala yung naging misis ko noong ako po ay edad ng 24. At doon nga po nung makilala ko siya,
at kami po ay nagkatuluyan, ano po, na kami po ay nagpakasal ako po ay edad na 25. At doon po nag-umpisa. Ang misis ko po kasi noon ay siya po ay Protestant. Isa po siyang Protestante. Doon po nag-umpisa yung aking pagkilala ko po sa Panginoong Diyos. Ano po? Doon po sa kanya po siya po ang naging dahilan para ang Panginoon Diyos po ay aking makilala noong panahon po na yon. At sa paglakad po ng panahon, ang aking trabaho sa pagsasaka po. So yun po ang naging trabaho ko, mahaba-haba rin panahon. Ano po? So yun po, doon po nag-umpisa na makilala ko ang aking misis at doon po naging nagkaroon kami ng 4 na supling. Yun po, Pastor. Tay! Grabe naman ang mga comment dito sa atin. Sabi ni Pastor Samuel, tubig, tubig! Kalma lang! Break muna! Ang losartan, ihanda! Yan, mga kabangers! Baka tayo ay mahagsikip ang dibdib! Uminom daw ng tubig! Sabi ni Pastor Samuel! Grabe naman ang buhay ni tatay. At syempre, eto na yung masaya. Hindi na siya umiiyak. Kaya doon ko dinala yung tanong para maraming makarelate mga kabangers. Sige lang. Dahil si tatay sa panahon niya noon, nakilala niya si nanay sa panahon na hindi uso ang dating, hindi uso ang apps, hindi uso ang chat, hindi lalong uso ang video call. Ano yung naging uso? Uso po noon ay harana. Ganyan nung araw. Naranasan ko din yan, tatay. Parang nasabi ko doon kung naranasan ko yun, parang ibig sabihin, nasaan na bang edad ko ngayon? Talagang masaya nung araw, tay. Lalo na yung harana na iyan, na pag merong isang dalaga na pumunta sa ibang bayan, nako, naandyan ang mga kabinataan na naghaharana, may dalang gitara. Alam niyo yung gitara nung araw? Yung maliit lang na parang di siya talaga totaling gitara na kagaya ngayon di ba? At iyan ang naranasan ni nanay sa buhay ni Tatay Roberto. Dahil hinarana niya ang kanyang pinakamamahal na nasungkit naman ang oo, di ba? Diyan nagsimula ang kanilang love story. Simple lang ang panahon doon. Pero, sincere ang pagmamahal. Tama ba ko, tay? Sincere ba naman talaga ang pagmamahal mo? O baka naman, merong matang ibang nakikita, hindi lamang si nanay. Diba? Talagang, minsan, hindi kailangan ng maraming paraan para makuha ang puso ng isang tao, di ba? Isang gitara lang, isang kanta lang, tapang, at tunay na intensyon ay sapat na. Kaya mga kabangers, ibang-iba talaga ang love story noon. Walang wifi, pero may connection, di ba, tay? At kaya naman, syempre, tay, nung kayo na po ni nanay, di po ba kayo tumingin man lang kayo sa iba? Dahil 4 ang naging anak nyo, wala po ba talaga? Straight po ba talaga ang inyong buhay pag-aasawa? Yun po, Pastora, tungkol po sa mga bagay na yon, talaga nga po. Noon pong ako ay nasa probinsya, wala pong mga nangyayaring gano'n sa buhay namin. Maayos po yung aming pagkasama. At noon pong ako ay magtrabaho po muli sa Manila. Yun po. Ako po ay nakapasok muli ng trabaho ako po ay noong taon na 1984 yata yon. Kung hindi ko na masyadong matandaan.
sa Valenzuela po, sa hydropipe. Doon po nakapagtrabaho po muli ako sa construction, ano po. At doon po medyo gumulo yung buhay ko noon sa pagiging may asawa. Kasi po, siyempre sa Manila iba yung kalakaran, ano po. Talagang hindi katulad sa probinsya na madalang kang makakita ng magaganda. Ay noon akong napunta po muli ng Maynila ay doon po medyo nagulo yung buhay ko. Nagulo daw ang buhay ni tatay. Sabi ni Ate Yula, ukulele daw yung tayo, gitara noon. Tawa ba ako? Ukulele ba yun? Hindi ko alam tawag dun eh. Ayan. Pero may tanong si Pastor Samuel. Sabi niya, tay, dahil napunta ka ng Manila, di ba? Nakailang girlfriend ka daw? Pastor, ano ba? Totoo na ba yung tanong na yan kung bibilangin natin? Lagot ka, tay. Ayan. Sabi naman wow, Ate Alona Mernillo, hello po. Ayan. Lagot daw ako sa anak ninyo. Di naman ako nagpayak nito, Ate Alona. At sabi naman ni Pastor Ruel, siguro tayo nung kabataan ninyo, gwapong-gwapo talaga kayo. Hindi naman po masyado. Hindi masyado. Sino daw po ang kamukha niyo artista? Sabi ni Pastor Samuel. Hindi ko po masyadong Oh. Ikaw na lang, Pastor Samuel, ang magsabi, sino ba kahawig ni tatay o mga kaabangan? Sige po, manghula na lang po kayo. Pero sabi po ng inyong anak, nagre-react, sabi ni Architect, mabait po yung tatay ko, wala pong ibang chicks yan. Totoo ba yan, tay? Baka naman kasabwat nyo lang ang anak ninyo para hindi marinig ng buong mundo. Noon po talagang hindi po sa pagkakaila, talagang noong panahon na po yun po, medyo yung isip ko noon ay talagang sabi nga ay napasok ng dilim, ano po. Kaya nga doon po nagumpisa yung pagiging nagulo yung buhay ko kasi nga noong panahon na yon, meron po akong isang babae na nakilala na taga po siya, Bicol, ano po. Doon po, siya po ang naging dahilan ng halos muntik kaming maghiwalay ng misis ko. Palibasa yung misis ko nga ay nakakilala na sa Panginoon, ano po. Hindi po siya, sa halip na siya po ay magalit ng todo, ang ginawa po niya ay nung hindi na po ako umuwi ng amin sa Mindoro, kasi noon po tuwing katapusan po ng buwan, umuwi po ako ng Mindoro. Ay dumating po ang pagkakataon na halos kalahating taon na yata hindi ako umuwi ng amin. So nagpapadala lang ako ng pera sa aking pamilya. Noon po, meron naman akong kasama sa trabaho na nakapagsabi sa kanya na yung mister mo niya doon, kung hindi mo pupuntahan, iba na yung ginagawa. So yun po. Ang misis ko po ay pinuntahan po ako ng misis ko. At doon po, nung makita ko po yung misis ko na dalawa pa lang po ang aming anak noon yung dalawang babae noong panahon na yon. Doon ko po nakita yung misis ko na nung makita ko siya ay nahabag po ako nakita ko po yung ginawa ko, ano po, na talagang hindi maganda. Kaya yun po, simula noon, ako po ay umuwi ng amin sa Mindoro at simula po noon ay hindi na ako nagbalik ng Manila upang magtrabaho. So doon po, nag-booking na lang po uli ako at yun po ang nangyari. Yan si tatay, may sinuong na dilim. Pero, sabi nga, kung may dilim, may liwanag naman, tay. Diba? Pero sa buhay ni tatay, makikita natin na, tingnan nyo tay, ang dami nagko-comment niya, no? Sabi ni
Kuya Gab, ano ba to? Akala ko dala-dala ay itak. Hindi po, work Kuya Gab, po ano ba yan? Hello po, Kuya Pastor J. Lord. Ayan. Sabi nga ni Pastor J. Lord, hello Tatay Robert, uwi na po kayo sa Dahab Angadanan. Yan, pinapauwi na tuloy kayo doon sa Angadanan. Yan. Yes po, Pastor. Magpapaalam lang po ako kay Pastor May pag dumating po, kaya hindi pa po ako makauwi dyan. Yan. Alam niyo, sino daw kamukha niyong artista? Sabi ni Pastor Samuel, si Richard Gomez. Richard G? Aba naman, Pastor. Grabe. Tall, dark, and handsome. Grabe ka, Tay. Kaya nga, mga kaabangers, tandaan natin, kung may dilim sa ating buhay, huwag tayong mawala ng pag-asa kagaya ni Tatay, di ba? Dahil pagkatapos ng dilim, dumating naman ang liwanag. Kaya sa bawat problema, bawat pagsubok, hindi natin masasabing may katapusan, di ba? Kaya kung may dilim, ang Diyos ang magbibigay ng liwanag sa atin. Diba, Tay? Kaya naman talaga naman, mga kabangers, kayo talaga ha, kung ano-ano mga binabantayan ninyo sa buhay ng mga guests dito, masaya lang, mabubuhay ang mga dugo pagdating sa mga pag-ibig eh. Diba? Pero Tay, buhay pa po ba ang inyong partner? Awa ng Diyos po ay kabilang buhay na po noong 2018 po. Ilang taon na pong kayong balo? So, bali, mag-8 years na po yata. Mag-8 years na. Pero hindi ibig sabihin, Tay, ha? Dahil sa edad yung 76, pwede pa? Mga kabangers, pwede pa ba si Tatay? Sige kayo, lagot kayo kay Mother, ha? Wag na wag kayong magkakamali ng inyong i-comment. Sige lang. Yan. Talagang, alam niyo dito sa ating daily life sharing, pagdating sa mga pag-ibig, ang lahat nabubuhay. O, tingnan mo, ang daming nagko-comment. Kaya naman, Tay, atin na ngayong tayo naman ay susunod na mga katanungan ay sa mga natutunan natin sa buhay. Dahil kayo ay napapunta sa dilim, pero natuto naman tayo dahil kaya nagliwanag, ibinigay ng Panginoon sa buhay nyo, di ba? Kaya naman ngayon, kung marami tayong natutunan sa buhay, ang maganda sa buhay, kahit gaano na tayo, ano ba yun? Katanda? Hindi po ba masakit sa teke ang katanda? Kahit gaano na po yung ating edad, Amen. siyempre, pwede naman din tayong matuto. Kaya naman, Tay, ang gusto ko pong itanong ngayon sa inyo, dahil mag-move on na tayo doon sa mga panahon na masasayang karanasan at sa buhay ni Tatay nung siya ay talagang buhay may asawa na, nasariwa pa rin siguro ti Tatay, Ang gusto ko pong itanong sa inyo, Tay, mayroon po ba kayong bagong kaalaman o kakayanan na gustong-gusto ninyong matutunan sa mga susunod na taon? At paano nyo ginagamit ang inyong mga karanasan upang makatulong o maging pagpapala sa ibang tao? So, yun po, Pastor, napakagandang tanong po. Doon nga po, noong poong 1998 yata yun, ako po muli ay nagtrabaho po muli ako ng Manila, at yung kasi yung bayaw ko na kapatid ni Mrs. ay nakatapos po siya ng architect, at kinuha po niya ako na caretaker po ng kanyang bodega. Doon po nag-umpisa yung buhay ko muli sa Manila na sa pagiging caretaker ko po sa kanyang construction.
sa looban po ng medyo matagal-tagal din po, mahigit ng 10 years, ano po, na pagiging caretaker ko po. Doon po nag-umpisahan, doon umikot yung buhay ko. At hanggang sa, yun po, pero nung po ay, sa panahon po yun, ang Lord po ay, doon ko na po nakilala sa ang Panginoon Diyos na talagang sa buhay namin ay hindi kami pinabayaan na kahit na ako ay nakagagawa ng hindi maganda, ng kasalanan, ang Diyos talaga po ay nakita ko na hindi niya po kami iniwan. Siya po doon po nag-umpisa na siyang maging guide namin po sa buhay. At nung nga po kami ay malipat dito sa Tandansora, ano po, kasi yung panganay ko po na anak ay naging pastora po, pumasok po siya ng Bible School. At doon po nag-umpisa na po ang journey po ng pagkakilala namin sa Panginoon Diyos. At yun nga po, habang tumatagal, kami po ay naglilingkod sa Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng noon po ay ang church po na aming dinadaluhan ay IRM, yung Reform Emelet Movement, sabi doon. Doon po kami po ay naglilingkod na mag-anak po sa Panginoon Diyos, at doon po pastora ang umpisa ng pagiging bago na sa mga nagdaang panahon na halos ika nga ay magulong buhay, at dito na po sa panahong ito ay nag-umpisa po yung buhay na makilala namin ang Panginoon Diyos na lubusan. Yun po, pastora. Wow! Atay, ang sunod kong tanong, mayroon po ba kayong mga pangarap na hindi pa natutupad na sa tingin ninyo ay maaari pa ninyong simulan ngayon? Ano po ang ginagawa ninyo araw-araw upang mapanatiling masigla ang inyong isip at katawan? Yun munang una tayo. Mayroon po ba kayong mga pangarap na hindi pa natutupad na sa tingin nyo ay maaari pa ninyong simulan ngayon? Siguro po sa pangarap ko ay sa aking pamilya. Dati kung ako'y nangangarap na mabigyan sila ng maayos na buhay, ngayon po ay nakita ko naman po yon sa kanila kasi nga sila po ay malalaki na. So ako po ay nag-decide na nung mamatay po si Mrs., ako po ay nag-decide na talagang maglingkod sa Panginoon Diyos kasi nga wala na po akong may kakatuwiran sa Panginoon. Kasi nung si Mrs. po ay nabubuhay pa, apat na taon po siyang may sakit na nagda-dialysis. So doon po habang lumalaon po yung 4 na taon na yon na sa kanyang pagkakasakit, ay unti-unti naman pong pumapasok sa isip ko po na inilalagay ng Panginoon Diyos na ako ay maglingkod sa Panginoon. Yan. At ano naman po, Tay, ano po ang ginagawa ninyo araw-araw upang mapanatiling masigla ang inyong isip at katawan? So, yun nga po, nung iba po kasi ang mayroong Diyos sa buhay, kasi nga sa tuwing ikaw ay sa buhay ko po, hindi maiwasan yung dumating yung mga problema, insecure sa buhay, Pero iba talaga po ang naranasan ko kapag mayroong Diyos na gumagabay, mayroong kang Diyos na lalapitan sa tuwing ikaw ay manghihina, na sa tuwing ikaw ay magkakaroon ng kadiliman sa buhay, yung kaguluhan sa buhay, yun po. Yan. Tingnan nyo po, ang mga kabangers natin, hindi pa makamove on tayo sa iyo Ang sinasabi ng iyong anak, si Rudy Fernandez yata daw ang
Rudy Fernandez ata ang diskarte. Ano ba naman mga to? Mag-move on na kaya kayo. Sabi ni Pastor Samuel, makatataygaw daw talaga Kuya JP. Sabi ng anak mo pa, malakas pa daw po ang tuhod ninyo. Para naman sa pagmimisyon. Wag ko ano-ano mga iniisip ninyo ha. Malakas pa ang tuhod para sa pagmimisyon. Tama ka dyan, Kuya JP. Yan. Kaya naman talaga, napakabuti ng Panginoon sa buhay ni tatay. 'Di ba? Kaya, sa sagot ni tatay na napakaganda, maganda po na makita natin na ang buhay ay hindi humihinto dahil lamang sa mga pangyayari. Hindi humihinto ang buhay natin o nadadagdagan man ang edad natin, pero nang nakilala natin ang Panginoon, hindi tayo humihinto ng pagmimisyon. Kaya hindi po talaga hadlang ang edad sa buhay natin, 'di ba? May mga bagong bagay pa rin tayong matututunan, may mga pangarap pa rin tayong maaaring abutin, at syempre higit sa lahat, may mga buhay pa rin tayong maaaring maabot at maging pagpapala tayo sa iba. Dahil sa buhay mo, tatay, dahil sa loob ng mamatay ang iyong asawa at nang makilala mo naman ang Panginoon, talagang nag-going straight ka na. O, di ba sinasabi ng iyong anak kanina, mabait ka at hindi ka naman. Wala ako sinabi eh. Yan. Kaya naman talagang sa buhay mo, tay, na sinasabi mo hindi ka nakatapos, pero ano naman ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, 'di ba? Kaya naman mga kabangers, wag naman kayong aalis dyan. Tulungan nyo din naman ako magtanong kay tatay. Dahil itong ating pinag-uusapan, lalo na sa mga kabataan, darating din po kayo sa edad na yan. Darating din tayo sa edad na yan. Kaya naman tay, sabi nga, habang tumatanda tayo, nagbabago nga ang ating katawan, nagbabago ang mga pangyayari, at minsan, syempre, nagbabago rin ang mga taong nakapaligid sa atin. At syempre, nababago rin ang edad ng number ng ating edad. Kaya naman tayo, ang tanong ko naman ngayon, saan nyo po hinuhugot ang inyong lakas at inspirasyon araw-araw? At paano nyo po ito napapanatili ang kapayapaan ng inyong isip habang nagbabago ang inyong katawan at ang inyong buhay? So, magandang tanong po, Pastora. Sisimulan ko po ang aking paglilingkod. Noon po kasi kami ay, nung taong mamatay po si Mrs., noon po ay kami po ay nalipat sa Montalban, at nung siya ay mamatay noong 2018, doon po nag-umpisa ang journey namin ng paglilingkod sa Panginoon, na doon po ay kami po ay napapunta po doon sa sa Montalban po ay mayroong church na po nag-umpisa ang aming paglilingkod sa Panginoon, na kami po ay mag-anak at na noon nga pong mamatay na si Mrs., kami po ay ng aking pamilya ay napalipat po sa The Hub of Christ noon pong 2024. Natatandaan ko po yun, noon ay buwan ng December. So doon po lalong yung pagkilala namin sa Panginoon Diyos at paglilingkod namin sa Panginoon Diyos na sa aking pamilya ay lalo pong naranasan ko po na ang Panginoon Diyos ay kumilos sa aming buhay. At noon nga po, nung kami po ay nasa Montalban, nung kami makapag-church po dito sa The Hub na Paranaque, kita po nakausap po ako ni Pastora May na kung ano daw yung ginagawa ko sa bahay.
na habang ako ay nasa Montalban, ano po, naulit ko po sa kanya na ako ay walang ginagawa kundi nag-aalala ng ano po. At yun po, doon niya sinabi sa akin na sayang ang buhay mo, tatay, sabi niya. Pwede ka pang makapaglingkod sa Panginoon Diyos, sa edad mong yan ay pwede ka pang makapaglingkod kasi mayroon pang lakas, ano po. So yun po si Pastora May po ang nag-encourage sa akin para patuloy po na maglingkod sa Panginoon. At ang unang mission po na binigay sa akin ng Panginoon Diyos ay sa kape at pandesal. Kaya napakaganda po ng programa ng kape at pandesal, ano po. Sa buhay ko, doon po ako nag-umpisa na magkaroon ng lakas ng loob na maglingkod sa Panginoon. Kasi dati po, ako po ay mahiyain. So, talagang sa pagsasalita ay hindi ako maaasahan. Ano po, pero doon po unti-unti nasa pamamagitan po ng programa ng Kape at Pandesal ay unti-unti po akong nahahasa sa pakikiharap sa tao, sa pakikipag-usap sa tao. Yun po, Pastora, ang naging dahilan, naging simula ng aking paglilingkod sa Panginoon. Yan. Tingnan mo, nasagot na po, Ate Sheila, ang tanong ang inyong nais marinig kay tatay. From Montalban to Paranaque, di ba tay? Paranaque. Dahil kayo nga ay mula sa Montalban, pumunta kayo ng Paranaque. Ay ang mga kaabangers, yung buhay ni tatay na mula sa bundok, pumunta naman siya ngayon sa patag. Diba? No, sa bundok, puro ahon. Mahirap, nakakapagod, at parang gusto mo nang sumuko. Yan ang nararamdaman ko kay tatay eh. Parang gusto na niyang sumuko. Pero, may pagkakataon din naman na yung iniisip ni tatay, dahil nagsimula nga siya sa pag-ahon, syempre, papayag ba naman ng Diyos na hindi ka naman dalhin tatay sa kapatagan? Kaya nga, mula sa bundok, papunta sa patag. Mula sa Montalban, papunta sa Paranaque. At nakita naman namin, tatay, sa kwento mo kung paano ka ginamit ng Panginoon. Oh, sabi nga, sa iba't ibang province, saan ka ba galing ngayon, tay? Ako po ay isinend po ni Pastor Dong at Pastor May sa Isabela. Ano po, nitong na-ordain po ako nitong 2026 ng March yun. At na pagka-ordain ko po ng missionary, ay ako po ay sinend nilang mag-asawa sa Isabela. At doon po nag-umpisa ang aking journey ng pagmimisyon. Wow! Diba? Ang maganda lang talaga, tay. Sabi nga, walang bundok na walang dulo at walang dilim na walang liwanag. Yan ang buhay, tay. Kaya sa hirap, matuto tayong lumaban. Mula kung may problema tayo, matuto tayong magtiyaga. Kaya mula sa dilim, muling makikita natin ang liwanag. Lagi talaga naman sisilay ang liwanag, di ba? Kaya nga, pag may gabi, may araw. Nakita nyo ba? Na sa buhay natin, kung tayo man noon ay paakyat ng bundok, pero pupunta rin nga tayo sa patag. Kaya wag pong susuko, mga kabangers! Wag tayong susuko dahil lamang sa mahirap ang daan. Kaya naman, pag tayo ay may mahirap, meron ding maalwan. Ano nga po sabi dito ni Pastor Rizal? Salamat sa Panginoon sa buhay ni Kuya Robert. Ako ay pinagpala dahil nagkaroon ako ng katuwang, lalo na sa lalo na nang siya ay napatira sa simbahan. Magkasama kami sa mga gawain dito sa simbahan. Sa prayers, sa pagbisita sa big group, at sa mga trabaho sa church. Yan ang sabi po ni Pastor Rizal. Kaya salamat naman sa buhay daw mo, sabi ni Pastor, na siya ay patuloy at patuloy
na talaga namang hindi ka nakakalimutan. Pero may tanong tayo, anak mo, may tanong. Sige lang po. Pakitanong po kay tatay, ano po ang mga challenge ng isang may edad na pero nagmi-mission pa? Yun po, napakagandang tanong po, Pastora. Sa akin pong karanasan bilang isang may edad na nga po na naglilingkod, hindi po madali, ano po, kasi nga, unang-una yung sa pagmimisyon ay kailangang meron kang iwanan. Siyempre, yung pamilya mo, malayo sa iyo. At pangalawa po ay doon po sa misyon ay hindi po talagang madali ano po ang magmisyon kasi merong times na lungkot, meron kang para kang nag-abroad ano po na sa abroad ay makakaranas ka ng homesick sabi nila. Sa pagmimisyon po ay ganoon din po. Pero ang pinakang maganda po na karanasan ko po ay sa tuwing makakaranas ako ng lungkot, meron pong Diyos na gumagabay at mayroong Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa akin sa araw-araw. Yun po, Pastor. Ayan na naman. Kuya JP, ikaw na nagpaiyak nito, ha? Hindi na ako, ha? Nandun na nga tayo sa tayong umingit, eh. Ito na naman tayo ngayon, umiiyak na naman. Ano ba naman yan? Kaya naman, talaga naman. Dahil sa kaya parang nakikinita ko na talaga tayo. Mula talaga sa umpisa hanggang sa tayo matapos, puro iyak yata itong ating mangyayari. Kaya naman sa buhay ni tatay mga kabangers, sabi nga, bawat misyon may kwento sa likod nito, di ba? Kagaya ng sinabi ni tatay, di ba? Hindi naman natin nakikita ang lahat ng pinagdadaanan ng isang tao bago makarating sa kanyang misyon. Siyempre, ikaw lang yan at ang Diyos. At kaya naman hindi naman talaga natin nakikita ang mga nagmi-misyon, mga panahon na sila'y napapagod, kagaya ni tatay. Siyempre, lalo na, siya lang doon. Dinala siya sa malayong lugar. May panahon din naman, di ba, sinasabi niya na siya ay natatakot, nalulungkot. Di ba? Kita ninyo yung sakripisyo ng isang misyonary. Kaya kailangan talaga na sa edad ni tatay, marami na talaga siyang pinagdaanan. Pero alam niyo po ba na ang bawat mga pinagdadaanan natin, ito ay paghahanda para sa atin ng kung anong ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, sa edad ni tatay, kaya pa. At ngayon naman, tay, yan, Kuya JP ha, ikaw, lagi ka na, nagpaiyak ka naman ngayon. Yan. Ano ba sabi ni Ate Daisy? Hello, Ate Daisy. Sabi ni Ate Daisy, wow, si Don Robert na interview. Ayan. Don Robert, tatay, ano po ba yung talagang pinakamagandang bagay na dala ng pagtanda na wala kayo noong kayo ay bata pa? Yun po ang masasabi ko lang po ay sa edad ko pong ito ay talagang hindi ko rin po maisip, ano po, hindi ko rin maabot ng isip ano po ang plano ng Panginoon Diyos sa buhay ko. Kasi nga kung titignan natin na dadaanan natin yung mga pinagdaanan kong isa-isa, talagang hindi ko lubos na isip na dumating po ako sa edad na ito na meron pong biyaya ang Panginoon Diyos na kalakasan sa buhay ko. Ano po. At ito po yung nais kong samantalahin sa bawat isang nakikinig, sa bawat isang nakatuon ngayon sa ating DLS. Ano po. Isang encouragement lang po ang nais kong iwan sa inyo. Ano po. Sa ating buhay, ano man po ang ating buhay, mahirap man yan, ano man ang ating pinagdadaanan, huwag po natin kalilimutan na meron tayong Diyos na patuloy na mag-iingat sa atin sa anumang lakad natin, magbibigay sa atin ng direksyon. Sabi nga po ay ang Holy Spirit po na tinanggap natin mula sa ating Panginoon Diyos. Siya ang ating guide, siya ang ating teacher sa buhay. Ano po? So,
buti po ng Panginoon Diyos sa buhay ko. Kasi nga, sa edad kong ito, binibigyan po niya ako ng kalakasan. Kaya naman ang sukli ko sa kanya bilang buhay, ay naglilingkod po ako ng may katapatan. Yun lang po. Tay naman, tinatapos mo na agad eh. May oras pa tayo, hindi pa na. Tinatapos mo na agad, maya-maya naman, tay. Yan. Meron lang po ako, tay, na isa pa ring tanong. Di ba po, yung inyong kagalakan na, paano nyo po ito maibabahagi sa sa mga taong nakapaligid sa inyo? Yung kagalakan nyo po, tay. Huwag muna ninyong tapusin, tay. May oras pa tayo. Yun po, ang may babahagi ko lang po ay yun nga ang naging daan ng Kagalakan, tay. Anong kagalakan niyang... kagalakan po na binibigay sa akin ng Panginoon Diyos yung sa paglilingkod po. Unang-una yung inspirasyon ko sa buhay ay yung aking pamilya. Ano po, nakita ko po na hindi sila pinabayaan ng Diyos. At nakita ko po sa kanila yung isang bagay na pinakang mahalaga sa lahat, na maglingkod sa Panginoon. At bilang isang magulang ay talaga namang maligaya. Ibig sabihin ay pag ang iyong pamilya ay nakita mong maglingkod sa Panginoon, yun po, pinakang the best po na regalo ng Panginoon Diyos. Ayan, mga kabangers, talaga naman kahit naman yata anong itanong ko, talaga namang napapayak si tatay. Ano ba gagawin ko dito? Gusto ko naman talaga na siya'y mapasaya. Yan. Sabi po nga na, hello po, Pastor Jairus. Sabi ni Pastor Jairus, amen. Salamat po sa buhay mo, Tatay Robert. Yan. Talaga naman. Ay naman, talaga bang makabaha na ng luha diyan sa iyong kinalalagyan? Diba? Napakaganda ng inyo, napakaganda po na marinig namin talaga sa buhay ninyo yung mga bagay na mga pinatotoo nyo, na talaga naman hindi lamang katawan po ang nagbabago, hindi lamang panahon, diba? Lalo sa lahat, may mga bagay po talaga tayong kailangang matutunan ng mas malalim pa. Ito ay ang ating karunungan, kailangan tayo magkaroon ng kapayapaan at syempre dapat gratitude at joy. Tunay na sa pagtanda natin ay hindi po iyan dapat mawala, kundi maidagdag po yan bilang kalakasan at paggamit sa atin ng ating Panginoon. Nakita nyo naman, mga kapamilya, mga kaabangers, sabi po ni Ate Daisy, inspirasyon ang pamilya mo. Wala ka ng ibang inspirasyon. Iiyak na yan. Naiyak na nga ako, Ate Daisy. Di ko na nga mapatahan nga paano to. Ano pa ba bang tanong ang maganda ko para hindi siya umiyak? Diba? Kaya naman, tatay, alam niyo po, napakaganda ng inyong patotoo sa buhay. Kaya sa bawat isa, mga kaabangers, nakita natin yung buhay ni Tatay Roberto na hindi lamang edad yung sinasabi natin na makakapagpahadlang sa buhay. At nakita na naman ninyo kung paano siya nag-flourish, diba? Nang siya ay ginamit na ng ating Panginoon. Tay, bago po tayo magtapos, syempre, meron po akong isang huling tanong sa inyo. Amen po. Kung may isang taong nanonood ngayon at natatakot tumanda, na sinasabing, matanda na ako, wala na akong silbi, wala na akong pangarap, wala na akong magagawa, ano po ang gusto nyong sabihin sa taong ganito yung kaisipan mula sa inyong sariling karanasan? Na kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, sige po, mag-iwan po kayo ng mensahe sa mga yan, sa mga taong may katanungan na natatakot tumanda.
Yun po, magandang tanong po sa mga taong natatakot tumanda. Kasi tayo nga ang lahat po ay talagang patungo sa pagtanda. At tayong lahat ay merong hangganan ng buhay. Ano po? So ang encourage ko lang po, ang encouragement ko sa mga taong natatakot, ano po? Unang-una ay magpasakop sa Panginoon Diyos kasi ang Diyos ang magbibigay ng lakas ng loob. Siya ang Diyos ang mag-aalis ng takot sa puso ng tao, ano po. So kasi nasasabi ko po ito kasi naranasan ko na sa aking paglilingkod bilang isang may edad, ano po, talagang hindi madali sa buhay ng isang tao na medyo nagkakaedad na, medyo hindi lang medyo, talagang may edad na. Ano po? So napaka palad ko po kasi sa buhay ko ngayon, kaya po ako ay masayang naglilingkod sa Panginoon Diyos. Kasi nga, awa ng Diyos po ay wala po akong maintenance sa aking sarili at ang Diyos lamang po ang aking manggagamot. Ang Diyos, ang salita ng Panginoon Diyos ang aking nagkukyore sa buhay ko, ano po. So sa mga may edad na katulad ko na natatakot na sa kanilang pagtanda, ay tayo pong lahat ay talagang papunta po sa pagtanda at hindi lamang po pagtanda kundi tayo ay patungo lahat sa kamatayan. So ang nais ko pong iwan sa bawat isa sa inyo na sa katulad kong nagkakaedad ay magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon Diyos. Ang Diyos po ay hindi nangiiwan, ang Diyos ay hindi nagpapabaya, at ang Diyos ay hindi po siya bingi para ang ating mga hinaing, ang ating mga panalangin ay hindi po niya dinggin. Ano po? So ang isang susi lamang po ay taimtim na pananampalataya sa puso at sa buhay natin ang ating natutunan sa buhay natin ay gamitin natin ito bilang sandata, ano po, sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. At nais kong iwanan po ang verse po na nagpapalakas sa akin ng loob, ano po, yung sa Isaiah 41 verse 10, sabi niya, huwag kang mangamba sapagkat kasama mo ako. So ang Diyos po ay nagsasabi rito na huwag kang mangamba dahil kasama mo ako. Sabi po, huwag kang malungkot, sabi niya, sapagkat ako ang iyong Diyos. So yun po, sa tuwing tayo po ay makakaranas ng kalungkutan, meron pong Diyos na nagsasabi sa atin na huwag tayong malungkot dahil kasama niya tayo. Ano po? At huwag kang mag-alala sapagkat sa pamamagitan ng kamay kong ito, ikaw ay maliligtas. So yun po, sa lahat ng mga natatakot, sa lahat ng mga nangangambang tumanda na katulad ko, ito po ang verse na iniiwan ko po sa inyo. Sabi rito, huwag kang mangamba, huwag kang matatakot dahil ililigtas kita. Yun po, Pastora. Magandang... Wow naman! Praise the Lord! Kaya sa lahat ng mga natatakot diya, huwag kayong matakot! Anong sinabi ni Tatay Robert? May Diyos tayo! Diba? Huwag tayong matatakot sa ating pagtanda. Nagkakaedad. Ang hirap yata. Ang hirap naman ang tanda agad eh. Kasi may purpose po ang bawat sa atin, di ba? Kaya sabi nga, ng asya natin ay si Pastor Rizal, ito pa ang pahabol niya. Si Kuya Robert, hindi alam ang salitang o bakit. Ako, saka na, pagod na, at may sakit ako. Hindi yan nasuko na maglakad ng mahaba, buhat ang gitara, di mainipin, maghintay ng matagal sa aming bibisitahin. Kaya totoo po sa kanya na kalabaw lang ang tumatanda. Even in old age, he will flourish. Ayan, sabi po ni Pastor Rizal. Kaya mga kaabangers, wag po kayong matatakot na tumanda. Dahil ang natanda lang ay kalabaw, sabi ni Pastor Rizal. At ngayon ay wag nating katatakutan yan.
Kahit na nga sinasabi na pumuti na ang ating buhok, magkaroon na tayo ng uban, kasama yan. Pero hindi ibig sabihin na sa pagtanda natin, ito ay magiging hadlang ng ating paglilingkod. Hindi ibig sabihin, tapos na ang misyon natin. Nagkakamali po ang bawat isa na iyan ang kaisipan. Kaya huwag kayong matatakot na tumanda. Kaya naman napakaganda ng ating kwento ngayong araw na ito. Alam ko naman po na nalipas na rin ang oras. Pero bago po tayo matapos, mayroon po akong ibig sabihin na salamat Tatay Robert dahil sa kwento mo, napakaganda ng mga sagot mo. At alam niyo po, habang nakikinig din naman po ako ng kwento, may isang bagay na paulit-ulit din pong pumapasok sa isip ko. Kasi alam niyo po, ako naman din nagkakaedad na. At bilang lingkod ng Diyos, syempre po, yung edad, kailangan po talaga, hindi po ito yung sukatan kung hanggang kailan tayo maaaring gamitin ng ating Panginoon. Kaya nga, habang may buhay, meron tayong layunin sa mundong ito. Habang may hininga, may pagkakataon tayo, mga kabangers. At habang tayo ay nakakapit sa ating Panginoon, syempre, lalong higit na tayo ay mamunga. Mamunga tayo, kaya sa lahat po ng mga nanood ngayon, lalo na sa mga tatay, syempre, hindi lamang porke guest natin ay tatay o lolo. Sa mga nanay din yan, na mga pupunta na rin sa mga magkakaedad. Wag po nating isipin na tapos na ang kwento natin. Baka nga po ang mga susunod na kabanata ng ating buhay, magiging isang pinakamalaking pagpapala po ito sa maraming tao. Kaya nga sinasabi nga po, because even in your old age, you shall still flourish. Amen! Amen. Kaya naman, ngayong araw na to, Tay, dahil alam ko na lumilipas na yung oras, marami na kayong pinapagpala, marami nang nakapakinig ng inyong kwento, at tunay naman na marami rin po silang na natutunan sa kwento nyo dahil sila naman din, kung bata pa sila ay magkakaedad din. Amen? Kaya naman tayo, ngayong hapon na ito, maaari nyo po bang ipanalangin kaming lahat, na malalo na po yung mga nanonood ngayon sa ating daily life sharing. Okay, sige po. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa oras, salamat sa pagkakataon Panginoon, na kami Panginoon sa pamamagitan ng daily life sharing Lord ay sama-sama kami Panginoon na magkwentuhan, sama-sama kami Panginoon na magbahagi ng aming karanasan Panginoon. At salamat Panginoon sa buhay ng bawat isa Panginoon na nasa platform na ito Lord God, sa oras na ito Father God in Heaven. Lord, patuloy kong idinadalangin sa iyo, Lord God, na patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, ingatan, Panginoon, ang kanilang kalusugan, Lord. Maging, Lord, ang biyaya na nagmumula sa iyo at pagpapala, Panginoon, maging pinansyal, Panginoon, na pagpapala at kagalingan, Panginoon, na kung sila, Panginoon, ay mayroong karamdaman, Lord God, sa oras na ito, Father God in Heaven. Lord, ang dalangin ko, Panginoon, ikaw ang Diyos na manggagamot, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, Lord God. Kaya naman, Lord, sa iyo ko pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. At Lord, sa mga aming mga pastor, Panginoon, sa aming mga kapastoran, Lord, lalong-lalo na, Panginoon, sa aming Pastor Dong Campoy, Pastor May Campoy, Lord God. At gayon din, Panginoon, sa kanyang pamilya, Lord God, sa oras na ito, Lord, ang gabay at patnubay mo, ang protection mo, ang patuloy nilang maranasan, Lord God. Patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Lord, gayon din, Panginoon, lahat, Panginoon, ng mga members, Panginoon, lahat ng mga anak mo, Panginoon, na nakikinig sa platform na ito, Panginoon,
Lord, I pray to you, Father God in heaven, anuman Panginoon ang kanilang pangangailangan sa buhay, Lord, katagpuin mo po sila, Panginoon. Anuman Panginoon ang kanilang dalangin sa iyo, Father God in heaven. Lord, ikaw ang Diyos na tumutugon, ikaw ang Diyos na patuloy, nagagabay at papatnubay sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa platform na ito, Father God in heaven. Salamat sa DLS, Panginoon, na patuloy na maraming kaluluwa, Panginoon, ang iyong maaabot, Panginoon, sa pamamagitan ng programang ito, Father God in heaven. Lord, ang kapangyarihan ng iyong salita, ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang patuloy na humipo sa puso ng bawat isa, Panginoon. Sa oras nito, Lord God, I pray to you, Father God in heaven. At Lord, nawa, Panginoon, ang programang ito, Panginoon, patuloy mong palaganapin, Panginoon, patuloy mong pagpalain, Panginoon, ng programang ito, Panginoon, upang maraming kaluluwa, Father God in heaven, ang makarinig, upang maraming kaluluwa, Panginoon, ang nasa kadiliman na mapunta sa liwanag, Father God in heaven. Lord, maraming salamat, Father God in heaven. Sa iyo namin pinagkakatiwala, sa iyo namin binabalik, Lord, ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. 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 Amen, amen. Yan, mga kabangers, talaga namang napakabilis po ng oras. Hanggang sa susunod po at bukas, abangan po natin ang bago nating guest na may bagong kwento, bagong karanasan, at bagong aral na tiyak na makapagbibigay inspirasyon muli sa atin. Dahil sabi nga, bawat buhay ay may kwento at bawat kwento ay may mensaheng maaari nating pagpapala. Kaya naman, huwag po kayong mawawala. Abangan po natin bukas ang ating bagong guest na may team na Jesus Save. Kaya naman, bawat buhay, bawat purpose ay makikita natin na ginagamit talaga ang segment na ito ng ating Panginoon. Kaya naman, sa araw ng bukas, abangan natin po ang isang kapatid natin na may bagong kwento. Yan po, ako nga po pala ang inyong host na si Pastora Mila. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. God bless everyone at magkita-kita po tayo sa susunod dito lang sa Real Life, Real Talk, Real People. Bye! At muli po, maraming salamat po, Tatay Roberto, sa inyong oras, sa inyong kwento, at higit sa lahat, sa inyong patotoo. Saludo po ako. Salamat po. Bye, mga